Good evening. Hey, good evening. Morning. Morning sa atin na. Blanco. Gusto po natin ang ating Bible. Ito yung part 2. So, meron na po sa Elizabethis, tapos sarado po yung Del Rosario. So, umikot ako, kaya nalita ko. Saan sila? Wala nang baha sa Betis. Parang nakikita ko si Rox. Ikaw ba yan, Elsa? Sa pangalawang pagkakataon, Brother Jong, nakita ko rin yun. Long time no look. Second Peter chapter 1 verses 1 to 2. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap na mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pagpagitan ng katuwiran ng ating Diyos. Talatang 2, at tagapagligtas na si Jesucristo, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Tayo pimanalangin sandali. Binabanggit po, Panginoon, ang inyong salita sa Psalm 46:10. We are to be still and know that you are God. Tulungan mo po kami sa pag-aaral na itong muli. At aming pong masalo at maunawaan po namin. Huwag kami magmataas sa inyo, kundi tanggapin namin yung authority ng inyong salita. Nagpapasalamat kami sa pribilehiyong ito na ibinigay mo muli sa amin upang makapagpatuloy po kami sa salita ng buhay. Salamat sa inyong pag-iingat sa akin at nakarating po ako ng safe and sound sa lugar na ito. Maitanghal po kayo, maitaas kayo, at kayo ang madakila muli para sa inyong salita. This we pray in the strong name of Jesus Christ. Amen. Jennifer din yung Jennifer. Welcome, Jennifer. Ano ba ito? Press kayo lang ba? May anak kayo niya kasama. Ano yan? Press from Cavite. Okay. Junior. Tinitira po sa yung mata ko kasi alam niya, wala po. Marisa. Jim. Okay. Meron tayong komunyon ngayon. Aware ako doon. So, hindi naman kayo ugutom siguro. Paumanhin po sa ngayon ang nakadalawa kasi part 2 ito ng ating serye sa 2 Peter chapter 1 verses 1 to 2. Please, paumanhin. Kasi pupunta ako ngayon sa isang punto ng ating pag-aaral. Tinapyas natin yung nakaraan sa part 1. So, yung ngayon lamang dumalo ay hindi ko na marirepaso yung nakaraang pag-aaral. Sa buhay po ng isang tao, pinakamahalaga po yung kanyang pananampalataya. Okay? Kapag binata ka, meron 3 tuntunin, prinsipyo na dapat mong isipin sa buhay. Mahalaga. Ano yun? Ano ang kursong kukunin mo? Sino ang aasawahin mo? At saan ka pupunta? 3 yun. 3 yun. Kung wala pang asawa, iniisip mo,
Na ano kaya ang kurso ko ko? Ano kaya pwedeng tapusin ko? Importante yun. That's legitimate. Pangalawa, sino kaya magiging partner ko habang buhay? Mahalaga yun. Ito yung pangatlo. Ano yung magiging reliyon ko? Ano yung magiging paniwala ko for my eternal destiny? Lalahanin mo rin hindi natin pinag-uusapan ng religion, pinag-uusapan natin our eternal destiny. Ayon sa authority, salita ng Diyos, ang tao may kaluluwa. Ang kanyang katawan may iwan sa lupa, babalik sa alabok, pero yung kanyang kaluluwa ay pupunta ang isang lugar at siya mananatili magpakailan doon. Ayon sa authority, hindi ayon sa akin yun. Either, ayon sa Bible, may impyerno, may langit, walang purgatorio. Eh, maniwala mo ngayon sa hindi, ang Bible, silent siya sa pagdating sa salitang purgatorio. Sa Bible, walang purgatorio. Meron lamang langit at mayroong impyerno. By nature, lahat tayo ay papunta ng impyerno maliban kung tatanggapin natin bilang tagapagligtas si Yesu Cristo. Sasabihin ko sa iyo ito, kung si Cristo ay wala sa iyong buhay, you are on the way. Magalit ka man sa akin, o anong sabihin mo, sinasabi ko lang sa iyo, kaya nga si Cristo dumating sa lupa upang iligtas ng lahat ng kasalanan. At kasama ko doon. At kasama kayo doon. Ano man ang darating nyo sa buhay, that is temporal. Hindi yan ang final. Ibig sabihin, meron talagang buhay, na buhay, walang hanggan. At ito yung pag-ibig ng Diyos na inialok sa atin. Alam niyo naman, yung John 3:16. God so loved the world that He gave His only dear begotten Son. Upang kung ang sino man ay sampalataya ay huwag mapahamak, kundi karoon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po hindi nagsisinungaling. Meron pong eternal life. I tell you this, merong eternity, merong buhay na susunod. But this present world, hindi ito yung pinakamahalaga. Mahalaga yung susunod. At dito kailangan ng, kaya nga faith. Kaya nga yung ating title, The Word of Christian Faith. Kapag hindi ka pa Kristiyano, sagrado, ang buhay mo, nabubuhay ka sa nakikita. We live by sight. Pag hindi ka Christian, okay? Ang buhay ko dati, nung hindi ako mananampalataya, nabubuhay ako sa nakikita ng aking mata. Ng aking 5 senses. Pero kapag ikaw ay naging mananampalataya, ang magiging tenor ng buhay mo, ibig sabihin ng tenor, yung dikta, yung regulation ng buhay mo, mabubuhay ka ngayon, hindi na by sight lamang, kundi by faith. We live, we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ito yung buhay natin. Nabubuhay tayo sa ating pananalig sa sinasabi ng Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos. Hindi lang ngayon tayo katawan, kundi tayo ngayon ay mga nilikang spiritual na may kaugnayan sa Diyos. So, tayong lahat ay nabubuhay ngayon sa magitan ng pananampalataya kung tayo mananampalataya. Okay, mahalaga ba pananampalataya? Hindi mo diretso na kayo. Wala kung maging aluna kayo, patay kayo, sandiyan ko kayo, akit yung mga mahalagit kayo. Pag wala ka pang sakit, may bahay ka, may asawa, may anak ka, meron silang achievement, parang ang faith secondary. Pero pag namamatay ka na at may sakit ka na at may taning ka na, walang ibang pinakamahalaga, kundi ang genuine, saving faith. Kung ako naghihingalo sa buhay, ang ipatatawag ko kung pwede lang si Kristo, tabihan ako. E kung muli detang tao na ko, hindi agad sandibutan. Ayoko yung sasabihan ako ng aking asawa, ng aking pamilya na hindi mananampalataya sa aking huling hininga ng buhay ko. Ang gusto kong makausap, yung mga tao taglay-taglay nila, genuine faith.
Nakumpli rin mamiro. Wala akong tinig. Sa tabi ko, gusto kong naging yung totoong pastor, yung totoong manggagawa, yung totoong nakakilala sa Panginoon, o yung totoong mahal ng Panginoon. Yun ang gustong mag-counsel sa akin. Kung pwede nga lamang, alala kasi nga gawa pati kung matay na kayo. Pwede nga lamang, ang kumausap sa akin si Kristo. Meron akong barkada 2 days ago, tinawagan ako, bigla. Nasa Amerika, nagkalapse siya, sinugod siya, kinuha siya ng 911, dila siya sa ospital. 3 times a day ngayon, 3 times a week ngayon, the dialysis. Sabi niya sa akin, pari ko, ngayon pala, sabi niya, pag pala talaga, yung akala ko yun na yung buhay ko, akala ko yun ang huling araw ko dito sa mundo. Pag pala ganun, sabi niya, at least may pera yun eh. Pero hindi mo na maaalala yung mga pera mo. Alala mo, haharap na ako sa Diyos na lumikha sa akin. Ako ba yung naging seryoso sa relasyon ko sa Diyos that is faith? Diba, nung makatanin ka, mataya na ka mo, collapse ka, dala na ka ng 911, yung hospital, wala kang nagawa. Ay nga, isip mo ko rin, kung alis ako dito sa mundong ito, paano yung Diyos ang totoo? Wala na nga gawa yung misis mo, wala na nga gawa yung pera mo, wala na nga gawa yung dadakal siya. Hindi ko siya nasabi, sa huling yugto ng buhay mo, makikita mo, kakailanganin mo yung genuine faith kung totoo na ang iyong pananampalataya ay nakaugnay sa Diyos. Pero kung yung faith hindi siya tunay, siyempre, mag-guilty ko. Alam ko marami akong pagkukulang. Alam ko, hindi pa ako tumanggap sa Panginoon Jesus. Alam ko, medyo nagduro ko sa reliyon ko. Alam ko gano'n. Ganun talaga. Yung faith, kapag talagang hindi siya worth, hindi siya value. Kaya nga, worth of Christian faith, hindi sabihin ng worth of value. Kailangan ang iyong reliyon ay kaya kanyang iligtas hanggang sa kauli-uli ang sandali ng iyong buhay hanggang sa kabilang buhay. If your faith cannot change you, if your religion cannot change you, you better change your religion. Yung dami ko, kung yung religion hindi kanya kayang baguhin, palitan mo religion mo. Kailangan yung faith mo, yung paniniwala mo talagang ginagawa ka. Yung revolutionary force sa iyong buhay. Pero kung yung religion mo, ano man ang paniniwala mo, kung hindi ka binabago, palitan mo, religion mo. Kalaing kwenta. Kasi ang mahalaga sa isang paniniwala, yung natatransform ka, binabago ka, napapatunayan mong totoo ito, papunta ito sa Diyos. That's it. Yan. Halimbawa, nandito kayo, tatayo ng panahon, 20 years, hindi kayo nababago, lumamas ka. Like that to. Kasi nga, ang faith kailangan hanggang sa huling araw, yung to ng buhay mo, hanggang sa ikaw ay tumanda, nandun siya, makikita mo, inaakay ka at tinatayo ka, pinapalakas ka, pinapatibay ka, na kaya mong harapin ang lahat ng bagay dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kahit sa kamatayan, kahit sa dilubyo, kahit anumang sakuna, kahit anumang sitwasyon, kahit nakataning ka, ang faith mo ay kayang itindig tayo. I know, sabi nga ni Paul, puputan siya ng ulo, ilang araw lamang, I know whom I have believed. Ngayon ang tanong sa akin, saan mo makukuha yung faith na yun? Where does faith comes from? Where is the source of faith? Yan ang aking isishare sa inyo. Maikli lang. Kasi may kumunta tayo, ayaw mo rin butumi kayo. Hindi ko sinya sa witness ito. Dito ko isishare ito. Okay? Kaya sabi ko pa, Manila, Sunday, dinefine ko sa inyo, anong faith? Naming faith. Kung ang faith ay pinakamahalaga sa buhay ng isang Christian, anong faith? Sinabi ko na yung last Sunday. Okay, now, ang ating tatalakayin ngayon, where does faith comes from? Saan nanggagaling
ang pananampalataya? Sa akin ba? Sa Diyos ba? Sa church ba? Saan nanggagaling yung pananampalataya? Pastor, ano po magagawa kung wala akong faith? Okay? Kailangan mo lang yun. Kailangan, bago mo ipikit ang mata mo sa daigdig nito, masabi mo, meron akong faith. At alam ko kung saan ako pupunta. Alam ko kung ano ang aking paniniwala. That's it. Okay? So, where does faith comes from? Where is the source of my faith? Where is the source? Saan galing? Basahin natin yung unang talata. Sabi niya, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, pansinin dito, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya nang gaya lang sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya gaya ng sa amin. Notice, yung faith ng mga apostol, yung faith ni Paul, yung faith ni Peter, yung faith ni John, pareho tayo faith ini. Parehas lang. There is only one faith. Ang pananampalataya ng mga totoong Kristiyano, ang mga apostol, ang mga lingkod ni Kristo, ay siya rin pananampalataya katulad natin ngayon. Remember, ang theme ng 2 Peter, sinabi ko sa inyo last Sunday, ang theme ng buod niya, sabi niya rito, patibay ng pananampalataya. Kasi nung panahon na yon, naglipa na at nagkalat ang mga bula ang propeta. Nagkalat ang bula ang guro, nagkalat ang bula ang aral. Ngayon, sabi ko kayo, paano mo malalaman na ang aral ay mali? Na hindi papunta sa Diyos? Paano? How? Ang gagaling ng mga tagapagturo ngayon. Ang daming religion ngayon. Sabi ng iba, maraming religion, pero isa naman ang pupunta yan. That is wrong. That is lie. That is nonsense. That is unbiblical. Ang sino magsalita na ang daan ay marami ang religion, pero isa ang pupunta. Satanas yun. Hindi kiniklaim yun ni Jesus Christ. I am the way. No man comes to the Father except through me. No man comes to the Father except through me. Yung vice president namin nung nagtatrabaho pa ako, pare ko, ito yung daan mo, ito yung akin, ito yung sa'yo, ito yung ako. Pero dating araw, magtatagpo rin tayo sa lahat. Mabuti na lang, sinabagan ako ng Diyos, tinurot ako sa maling gawin yun. Di sana'y umiyak ko ngayon kung namatay ako sa kapamakan. Okay? Ngayon, paano mo malalaman na mali ang naririnig mo? Paano mo malalaman na mali ang aral? Paano mo malalaman na mali ang religion mo? Yung 1 Peter, na aklat ni Peter, ang turo doon ay kung ano ang totoong Kristiyano. Ano ang karakter, anong Christian life. Pagdating dito sa 2 Peter, ano yung mali? So, pwede ba? Huwag mo munang alamin yung mali hanggat hindi mo alam ang tama. Kilala yung Sister Len, tanbayo, manager niya kayong bangko ito, o dati yung magaling niya. Sabi ko, Len, balo mo rin pero. Baka na mo nga, balo rin fake apero. Di ka balo mo na. Ako di ko. O kaya na ako. Yung mga balo rin fake, hindi dapat mga balo din authentic. Hindi dapat mong gawa ng mga tsuok yung bangko. Pakibalon na yung gusto. Nanin ito ng pero. Gusto ba nyo ito ng pero? Alamin mo. Alam mo ang hindi. Kaya yung pera, masayad lang sa kanyang palad. Alam niya na hindi siya genuine. Kasi kabisado niya ako yung authentic genuine. Ganyan din sa faith. Pag ang faith mo, sound. Pag sinabing sound, malusog. Pag ang faith mo, malinaw, tama, alam mo na mali. Ayun ang naririnig. Bakit ako malis sa Katoliko? Tradition Mali.
Hindi ko sabi lahat, pero mali. Hindi sa kinikriticize ko, hindi sa galit ako, hindi sa mas marunong. Hindi gano'n. Sabi ng pare, nagtatampo ako. Mali. Niluloko niyo kami. Bakit? Based on tradition, hindi sa word of God. Diba sabi ng Bible, balapad ang daang patungo sa kapahamakan ng maraming tao. So my friend folks, ladies and gentlemen, ang inyong assignment, know the truth, know the genuine, know the authentic. Kailangan, para malaman mo na ako ay, alam ko na hindi siya totoong Kristiyano yung assignment mo, hindi ka ba totoo ka? Know your Christian life, know your Christian behavior, know your faith. Kasi hindi ako gagawin ng etong Kristiyano. In issue mo gabi, ikaw, dapat supposed to be, ikaw mismo, alam mo, na ikaw ay isang tunay. Naman, brother. Ito kayo magalit sa akin. First study ka ako. Amo, kasakit pa ito ng totoo, Kristiyano. Really? Kaya mga anak, mag-confess ko kayo. Para sa akin, napakahirap makita ang mga tunay na mananampalataya. First Peter chapter 4, kung ang mga matuwid ay mahirap maligtas, ano ba kaya yung mga hindi sumusunod sa mga yanyo? Yesu Cristo. Gawin niyo ito. First Peter chapter 4. At least nagtuturo ko sa inyo. Kaya nga sabi ni Christ, sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, John chapter 8, ano sabi ni Jesus Christ? Sa mga naniwala sa Kanya, may impress si Christ karet ng tao maniwala kayo. Nasinabi ng Christ. May sinabi ng Christ. Kung ipagpapatuloy ninyo ang aking salita, tunay kayo aking mga alagad. Kaya Bible, ninurin doon ng Kristyano. Kaya itong magpatuloy. Nung kayo na magpatuloy, magatet. Hindi, magpatuloy kayo. Kaya di ba, madalas mo sabihin sa inyo, hindi ako napapagod sa Biblia. Ang isang tanda ng isang tunay na Kristyano, uhaw siya sa word. Pagkain ito gusto niya yung totoo. Inuuna nga, pinahindi niya yung mga bagay niya. So, alam niyo na ngayon. Kasi, mo ba like bula ang propeta? Hindi mo alam kung sino yung mga totoong Kristiyano. Hindi mo alam kung ano yung totoong aral. Hindi mo alam ano yung totoong reliyon. Talagang hindi mo alam, malilito ka. Kasi sa iyong sarili, hindi mo alam ang totoo na pwedeng magpalasa. You will know the truth, and the truth shall set you free. Ini tatamaan na kayo. Nung ating kayong sugraduan kayong di, at tiyak-tiyak, yung spiritual, yung tiyakan nyo. O tiyakan nyo kayong di. Nung sigurista mo kayong di, sigurista rin kung ang titiyakin nyo sa buhay, higit sa lahat, yung inyong spiritual life. Destiny. Yun ang tiyakin ninyo. Kasi nga ang tao may kaluluwa. After death, judgment. Sabi ng Bible, makatapos. Mayroong totoong Diyos na hahanapin natin sa darating na araw. So this is the time. So balo ko na yan Ako balo ko yung gustong aral. Balo ko yung maling aral. What balo ko? Balo ko yung gusto. Kaya hindi ka pwedeng uupo-upo lang na hindi mo niluunawa. Do your assignment. Know your Christian position. Okay? Alang accident, kasalpantayana. Ngayon, ang sabi rito, sa mga tumanggap, mahalagang pananampalataya, gaya ng sa amin sa pamagitan ng katuwiran ng ating Diyos. Sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya, dinoble ko rito, sinulat ko rito. Sa salitang Ingles, yung mahalagang tumanggap, ginamit dito yung salitang obtain or receive. Okay? Now, saan galing yung faith na ito? Saan galing yung genuine faith? Saan galing yung faith na ito? Okay? Importante.
Yung faith ba para ako'y maligtas galing sa akin o galing sa Diyos? Ito ba pinag-aaralan natin? Ito ba galing sa Diyos o hindi? Ngayon, mangutang ko po yan, nagtatanong na ako, narinig nyo na ba yung salitang saving faith? Hindi ba? Wala, si Jenny Lynn. Sino na nakarinig sa salitang saving faith? Kasi merong faith, hindi nagliligtas. Pero merong faith na saving. Hindi siya saving, saving. Nagliligtas na pananampalataya. Yung faith lang hindi siya saving faith. Hindi siya authentic. Hindi siya tatayo. Kahit sa pagsubok minsan kung bagay lang makikita natin. Ngayon, where does faith comes from? Where is the source of faith? Importante yung tinatanong mo yun. Okay? Saan galing yung pananampalatayang nagliligtas? Well, ayon dito, sabi niya, tinanggap namin ang pananampalatayang ito. Ayan sa mga tumanggap ng pananampalataya, gaya ng sa amin. Okay, kasi dito, tinuturo sa atin ng Bible that faith is not in ourselves. Okay? Tagalogin ko Tinuturo ng kasulatan na ang pananampalataya ay hindi sa ating sarili. Saan galing ang faith? Please makinig kayo. Faith comes from God. Ang pananampalataya ay mismo galing sa Diyos. Ine-emphasize ng Bible na ang faith ay kaloob ng Diyos. O saguli na Mamasa mo Ephesians chapter 2, please. Say natin. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Alam na, nandiyan ba? Nandiyan na. Sabihin mo lang pag nandiyan na para hindi na ako tumalikod. Okay? Nandiyan na. Okay? Mga naman na kapatid, sumahan niyo ako. Tignan natin ang explicit, ang isang malinaw, tiyak na sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Ito yung saving faith. Ito yung faith na sinasabi natin may value. Saan galing? Saan galing ito? Well, ito. Okay? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Naniniwala kayo doon? That you are saved by what? Grace. Tama ba yun? Sa biyaya. Tama ba yun? Yes. Yun lang? Ibig sabihin, naligtas ka sa biyaya, yun lang? Hindi. Please. Notice the terminology. We are saved by grace. Pero, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, sabi niya dito, ito'y hindi mula sa inyong sarili, kundi ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Okay. Tingnan natin further, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng ano po? Through what? Through faith. Saved by grace through faith. Balamon tinihin mo rin sa iyo. Yes, salvation is by grace. Salvation is by faith. Ibig sabihin ito, yan niligtas inmetong mga tao ng malayang pananampalataya. Okay, salvation is by grace, but further, salvation is by faith. Kailangan naiintindihan niya po. Pag sinabi mo ang kaligtasan ay biyaya, kailangan naiintindihan mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nun? Ang pananampalataya ay hindi galing sa iyo, not in yourself.
Halimbawa, hindi, sasampalataya ako. Pati ngayon, hindi siya galing sa'yo eh. Ayun dito, ayan o. Into'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Tingin siya po. Halika dito, Dave. Ito yung faith. Ito yung ibig sabihin ng faith. Let's say ito yung salvation. Huwag mo akong susuntukin. Dito ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Hindi, boksingero kasi ito. Pakisa lang, Brad. Pakisa lang. Hindi, mag-illustrate ka mo. Okay, bibigay ko sa iyo ng tubig. Okay? Now, i-demonstrate mo ngayon. Okay? Aakto siya. Okay? Ibigay ko sa iyo. Ngayon, aabutin mo. Okay? O ito yung faith. Yung faith, itang instrumento, yung gamat. Okay? Itong inabot ko sa kanya, huwag mo magdali. Hindi kita kakain, brother. Okay? Parang ganito. Faith is the avenue or the instrument God uses to bring His salvation to His people. Okay? Pwedeng kaligtasan. Okay? Ibigay kaya kanya, nung yan ay abutan niya, pining faith. Ibigay kayang faith ay in faith. Okay? It is the act of man, yet it is the work of God. Okay? Although faith is the act of man, in faith, akto na yung tao. Pero ba't siya mamuring din? Diyos. Salamat. Thank you very much. God bless you. Beri mo sa iyong pastor, ikaw, pwede ba't ka po? It is not in yourself. Kaya nga sabi niya, ito'y gift. In gift, alayang kapalit. Bibigyan na kaya kaning Diyos. Sobrang na ka man, pastor, pati faith. Yes. My friend. Bakit? Para sa ganoon, ang lahat ng papuri ay sa Diyos. To God be all the glory. Again, sabihin nga pa si Baigirayo, although faith is an act, aktunin daw, yet it is the work of God. It is not in yourself. So, sabi niya, you are saved by grace through faith. Through faith. In faith, yung avenue, yung instrument, para receive blessing na ni Diyos. Meron bang maliligtas mo walang faith? Wala. Ang faith, iaabot mo yung kamay mo, ibinibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang blessings, ang kanyang salvation, ang kanyang biyaya, aabutin siya ng kamay mo. Ang instrumento niyon, yung faith. But my friend, ito yung grace. Kahit yung faith na yon, Diyos ang magtatrabaho. Inuulit ko, yes, sumampalataya ka, umakto ka, and yet, pati yun, trabaho ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, salvation is by grace. Salvation is by faith. At kung titingnan natin ang sinasabi ng Bible dito, ayan o, sabi niya, upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, nakikita nyo ngayon, ang kaligtasan natin ay hindi siya pwedeng dagdagan ng tao. It excludes the merit of man. Hindi kakasama ang tao sa kaligtasan. Kaya nga, walang sino ang pwedeng magma-free. There is no such boasting in the Christian life. Lahat ay sa Diyos. All lahat ay kaloob ng Diyos. Ayan, nilinaw ko sa inyo. Ayan o. Ito'y hindi dahilan sa inyo, ito'y kaloob ng Diyos, ito'y hindi resulta ng inyong gawa. Ito ang kaloob sa inyo ng Diyos para walang sino man ang magmapuri. So, halimbawa, tayo ngayon o Kristiyano ko, uli nga ako, kaya ako naging Kristiyano, kaya ako inaligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Di ba kinakanta natin yung awiting yun? Amazing grace, how sweet that song that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Yun ang national anthem ng Christian. Yung amazing grace. Amazing grace, that how sweet that song that saved a wretch like me.
Naligtas ako, hindi dahil sa mabait ako, hindi dahil sa tumanggap ko, hindi ako naligtas dahil may kagawan ako, dahil may participation ako, dahil ginawa ko ito, hindi, naligtas ka solely by the grace of God. Otherwise, ang kaloob ay hindi siya magiging kaloob kung may kapalit. Kaya nga, saan galing ang faith ko? Galing sa Diyos. Nilalabanan mo ba yung turong yon? Wala yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin natin ang aklat ng Gawa. Ang kabanata ay 14. Ano oras na? Basahin natin yung Gawa, ang kabanata ay 14. Simulan natin sa talatang 21, please. Nandiyan na ba, Dave? Alan? Verse 21, 14 ng Acts. Nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Lystra, sa Iconio, at sa Antioquia. Ipinangangalaw dito yung gospel. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. At sinasabi na sa magitan ng maraming kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Nang makapagtalagahan na sila ng matatanda para sa kabila, sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-ayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinampalatayanan. Amen. Hallelujah. 24. At sila'y dumaan sa Pisidia at nagtungo sa Pamphylia. Nang may pahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalia. Subalit, buhat doon ay naglayag sila patungong Antipia. Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na. 27, nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga hintil. Tingnan po niyo, ang pinto ng pananampalataya. Salitang Ingles, the door of faith. Milog kayo kayo, ninuwan mas bon? Alin po, alin? Makakapasok ba kayo dito? Walang pintuan. Okay, ba't ko sinasabi ito? Lahat ng pagpapala ng Panginoon ay parang nakapaloob sa isang kuweba. Pero sa kuwebang yon, hindi mo pwedeng maabot hanggat hindi ka dumandaan sa pintuan. At isang pintuan na. Sabihin ito, langit, kaligtasan, kapatawaran, si Kristo, at lahat ng bagay na pagpapala ay iisang daan. Anong daan ito? The door of faith. Anong halaga ng pintuan? Wala. Ang mahalaga yung nasa loob. Kaya lang, yun ang instrumento para kasangkapanin ng Panginoon. Para iabot niya sa atin ang kanyang pagliligtas. Anak ba pwedeng iligtas ni Diyos na automatic na mo, diretso, puntalan na ako ng gila, iligtas na ako na kanya? Pwede po ito. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. There is no other way, walang ibang daan para tayo ay marating sa Diyos kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Yun lang. If we will receive His blessings, His salvation, we must believe.
Kung gusto nating matanggap, pagpapala, pagliligtas ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, kailangan tayong maniwala. So nakikita nyo ngayon, ang pananampalataya ay instrumento ng Diyos. Pero yung instrumento yun, galing sa Diyos. Kaya nga, naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Siguro bago tayo magtapos, bago tayo magkomunyon, babasahin natin muli ang kasaysayan ni Apostol Pablo sa unang Timoteo. Ang huling talata na gusto kong basahin natin tungkol sa aming paksa ng umaga. Unang Timoteo, chapter 1. Simulan natin sa verse 12 ng chapter 1 ng First Timothy. Gusto ng Diyos na maintindihan natin ang ating kaligtasan at ang relasyon natin sa Kanya. At isang halimbawa ito ang sinasabi ng Apostol Pablo. Paano ba ang posisyon ni Apostol Pablo? Pasasalamat sa awa ng Diyos. Verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus, na Panginoon natin. Sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Verse 13. Kahit noong unay ako'y isang lapastangan, manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya. Pag-ibig na kay Kristo Jesus. Okay? Naiintindihan ni Apostol Pablo na ang kanyang pananampalataya ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Naiintindihan niyo. Kahit siya ay makasalanan. Naiintindihan niyo ba yun? Ganito yun. Lord, hindi ako marapat-dapat, ako'y makasalanan, and yet ako'y biniyayaan mo ng pananampalataya. At pag-ibig ni Kristo Jesus. Parang ganito. Although, inuulit ko, faith is the act of man, yet it is the word of God. Mamakto ka talaga. Ibig mo sabihin, Pastor, yung pananampalataya at pag-ibig kay Kristo, galing din sa biyaya ng Diyos. Yes. So kung sa oras na ito ay naglilingkod ka at kinikilala mo si Jesus at iniibig mo siya at sumasampalataya ka, praise God. I am what I am by the grace of God. There is no boasting in the Christian life. Ay, hindi nyo ko. Alang payabangan Kenny. Walang nagmamayabang sa atin. There is no boasting. Alayang lugar. It excludes, hinihiwala yung merit. Wala rito magaling sa atin. Lahat tayo ay naligtas lamang sa biyaya ng Diyos. So, magitan ng pananampalataya. Kaya nga, pating faith mo tsaka Diyos, yes. Ngayon, paano ako magkakaroon ng faith? Ask. Lord, please, increase my faith. Bigyan mo ako ng pananampalataya ganito. Help me, please. Anong gagawin natin? Halimbawa sa oras na ito, bago tayo magtapos. May faith ka na ba? Tumanggap ka na ba ng faith? Meron ka ba ng faith? Meron ba? Na faith na ito, kaluguran ko kapatid, magiranda. Ako, puro ko maging tangad, kay faith you. Kayo maging complacent. Kayo maging magwalang bahala. Hayaan nyo ang inyong faith ay lumago, mag-increase, tumibay, sumagana, upang pagdating ng araw, tumayo yan. Kasi datang katalakan. Naglaro ka lang eh. Hindi genuine.
Pagdating ng sumpa, ng sakit, ng kamatayan, pagdating ng mga bagay na dilubyo sa buhay, lalong-lalo pagdating ng Panginoon Jesucristo, sasabihin niya sa atin kung hindi tayo tutuan na pala. Kung tiyara ka kilala, I never knew you. Hindi kita kilala. So, anong gagawin ko sa faith ko? Nasa sinabi ni Bible tungkol kang faith, grow in the grace. Examine yourselves whether you are in faith. Ang usapan sa Bible, ano yung paniniwala? Hindi yung anong yaman mo, anong galing mo, saan ka nagtapos, anong narating mo sa buhay, anong sinasabi ng tao. Sa Bible, ang usapan, what you believe, ano ang pinaniniwalaan mo. Yan ang mahalaga sa buhay. Kasi pag tumatanda ka, nag-iiba ang pananaw mo sa buhay. Yung bata ka, iba. Pero pag tumatanda ka, nalalapit ka sa lupa. Nalalapit ka sa libingan, makikita mo habang tumatanda ka. Kami po, tumatawid na ng 70. Lumampas na ako sa 60. Nandito ako sa lugar na ito. Hinanakman taga San Fernando. 28 years old, 27. Dito ako. Iba noon. Kahit na ako'y mananampalataya, nagpapasok. Pero ngayon, iba yung pananaw ko. Lalo ko napapatunayan that everything, this temporal world, this transient world, that has nothing to do with your soul. Yung tuloy sa dyan yung Bible, alang kwenta ang lahat ng bagay kung wala si Kristo. Oh, asawang lalaki, kailangan mo yung Kristo. Ikaw, white, kailangan mo si Kristo. Kayo mga anak, kailangan nyo si Kristo sa inyong buhay. Kailangan natin ang Panginoon si Kristo sa aming buhay. Kailangan natin siya sapagkat siya ang siyang tatayo, harap sa Diyos, sabihin niya sa atin na tayo niligtas ng Panginoon. Yun, alalahanin natin ang banal na hapunan. Ano ba yung nangyari dyan? Well, ang nangyari dyan, first, that He died for my sins. Inaalala ko siya na merong namatay para sa aking kaluluwa. Namatay sa aking kasalanan. Na ako ngayon ay pwedeng magipagkasundo sa Diyos, may kapayapaan sa Diyos. Yung pananampalataya natin kay Kristo, tunay yun. Hindi pwedeng mawala yun. So ngayon, katulad ng sinabi ng apostol, sa inyo na tumanggap ng pananampalataya katulad namin. Tatayo ba yung ating faith pagdating ng araw? I hope so. So, anong gagawin natin ngayong oras na ito? Well, lahat ng papuri o Diyos sa inyo. Lahat ng parangal, lahat ng pagluwalhati. Kaya ano, Panginoon, na magpatuloy kami sa pananampalatayang renegado mo sa amin. Ito palang faith na ito, hindi aksidente. Ito yung kaloob ng Diyos. Kung sa oras na ito ay sumasampalataya kay Kristo at sa Kanya lamang, nagiging sentro ng buhay mo, hallelujah! Sino yun? Yun ang Diyos. Kung nagnanasa kang makilala mo ba ang Panginoon, ang kanyang salita sa iyong buhay, sino ba yun? By the grace of God, I am what I am. Ngayon, kung nagkukulang tayo, lahat naman tayo may pagkukulang, lahat naman tayo nangihina, confess before God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks. Iba kaya? Because He's given Jesus Christ, His Son. Kaya pasalamatan nila. Nakita mo, binilang na tayo bilang pamilya. At aalalahanin natin yung oras na ito. Na minahal ako ng Diyos, na ibinigay ng Diyos ng kanyang sarili ka lang para sa aking kasalanan. Upang sa ganoon magkakaroon ako ng salvation, even future happiness. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya o bukas. Pero ang natitiyak natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na. Hindi sasabihin ko na kayo. Ako sigurado kay Be, nung naning malyari bukas, pero sigurado kay Diyos. Malino ito. Kahit Kristiyano tayo, hindi natin alam ang mangyayari sa atin mamaya bukas. Pero isang bagay, tiyak tayo sa Diyos. Yan ang sinasabi ng 1 John chapter 4. Ako tiyak kay Be, hindi ako tiyak. Pero tiyak ako sa Diyos through His Son, Jesus Christ. Mayong mayari. Tiyakin mo kayong be, higit kang gano'n yung spiritual mo. O tiyakan mo, di ba? Ang tinirapero kayang bangko, ang tining balay ko, ang tining agawa ko, ang tining achieve, ang ito magagawa ko.
Okay, fine. That is legitimate. Pero higit sila, ang tiyakin mo sa buhay, sana yung kaluluwa. Ang sinasabi ng Bible, ang tiyakan mo ang relasyon mo sa Diyos, yun ang tiyakin mo sa buhay. Yan ang sinasabi ng 1 Peter, 2 Peter 1 verse 10, na iyong katiyak, iyong pagkatawag sa Panginoon. Huwag mo tsatsambayin ang spiritual. Yung rugo, tsatsamba ng spiritual. Bakit? Kasi ang Diyos binibigyan tayo ng katiyakan sa buhay. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang galing sa inyo. Ito ang magbibigay sa amin ng kaaliwan, katiyakan at kalakasan sa buhay namin. Litaw na litaw, hindi mo ipinagay ng iyong sariling anak. Siya dumating, kung magiligtas ako, kaming lahat ng makasalanan. Salamat sa inyong Ama, sa inyong anak na si Jesus. Hanggang ngayon, sa tagal-tagal na panahon, patuloy mo kaming binabantayan. Patuloy mo kaming inaadalayan kapag kami nagkukulang at nagkakasala. Ang sabi ng Bible, if you will keep record to our sins, Lord, sabi ng banal na kasulatan, mayroong kapatawaran sa inyo. But in you, there is forgiveness. Yes, Lord, sometimes, minsan po may hina ang aming pananampalataya, pero nagpapasalamat kami sa inyo. Dahil ang kayamanan ito, ay tinanggap namin galing sa inyo. Kinikilala po namin, Panginoon, ng kredito, ng kaligtasan ay hindi sa aming sarili. Ito'y kaloob ninyo. Even our faith, yan ang malinaw na itinuturo sa akin ng Bible. Patayahan mo ang pananampalatayang ito. Patuloy po itong tumibay, umunlad sa buhay po namin. Sa tulong ninyo, kaming lahat ay lalago sa pagkakilala sa inyo. Sa oras na ito, naalala po namin naman yung ginawang pagliligtas sa amin ng si Kristo na nabayubay, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan. At kami magpapatay sa oras na ito na magpagpapasalamat sa inyo sa kaligtasan ito. Thank you, Lord. Salamat sa inyo, O Diyos. Iligtas mo ang aming mga kaluluwa at nagpakilala ka po sa amin. Tulungan mo ang bawat isa na magpapartake ng communion na ito na mayanda ang aming puso. At magpasalamat sa inyo at maialay namin sa inyo ang kaukulang papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Inoon ng Jesus. This we pray. In Jesus' name. Amen.